Good morning guys! So, nandito ako sa farm ni Alice. Alice, go to Manila with Sisterette. So, i-check ko ang stainless bees na inaalagaan ng aking Sisterette. Titingnan natin kung okay pa ba sila after bagyong Enteng kasi malakas dito ang ulan sa amin and hangin. So ngayon nakalabas na si Enteng sa far. So tingnan natin, i-check natin kung kumusta na ang mga bees. So Sisterette, focus ka lang dyan sa seminar mo. I-check natin yung bees. So ito yung mga stainless bees na inaalagaan namin. So, nag-start po kami sa isang colony 2 years ago. Nagpa-training kami dito sa ka-classmate ko. Hi Ed! Taga Ginubatan po siya, classmates ko ng high school and ka-churchmate ko sa DBCC. And then, nagpa-training kami about beekeeping. So, ngayon, medyo marami-rami na ang inaalagaan namin na bees dito sa farm ni Alice. So, this is it, guys. Ito, nasa siya, bao type, no? Nakalagay siya sa bao type. So, hindi nasasayang yung mga bao or ano sa nga ni King? Sa bagol yun. Hindi nasasayang guys yung bagol pag nagkokopra. So ito yung ginagawa namin na tahanan ng mga bees, no? So hindi siya magastos and hindi din maalaga ang papadami ang pagko-culture ng mga stainless bees. So, nandito ito sa kawayan, nakalagay, and bao. So, kawayan and bao type combination. So, okay naman pala sila, sister. Hindi sila na tinag ng bagyong Enteng. So, puntahan natin yung iba dito sa bahay kubo. So, nilagay ito dito kasi, yun nga, ang mga stainless bee ay hindi sila dapat nauulanan. So, marami-rami na rin to. Here! Yahoo! Hello dyan mga kabis. Okay lang kayo? So, ito mga strong colony na to. Ito, this one. So, strong colony na sila. Ang dami-dami na ng bees outside sa mga bao. So, yan. And, medyo mabigat na to. Maraming honey na siguro to. It's almost 6 months na siguro. Ano, sister? So, ilan na ba? Ang dami na. Yan. Yan. So, marami na sila guys na mga bees. Pero, hindi pa ni sister hina-harvest para dumami-dami naman yung mga honey. And, bawal silang hindi sila hina-harvest pag maulan kasi hindi sila masyadong nakakalabas yung mga bees, hindi nakaka-fly away over there sa mga mango trees kung saan yung source nila ng kanilang food. Kaya during maulan, yung honey nila mismo ang kanilang food. Pero magpuproduce na naman ulit sila ng honey. So, medyo mabigat na guys. So, this one, ang putik. Mabigat na rin. So, pagdating na Sisterette, mag-harvest na siguro siya. So, abang-abang nyo guys, ang ating honey. So, wala siya yung, unlike other honeys na binabranding lang yon ang tawag noon. So, hindi tayo nakakasiguro sila kung talagang pure. So, dito guys, sa mga honey na to, makakasiguro tayo na ang ating i-intake is pure honey. Ang
aming ipapagbili is pure honey. Kaso lang medyo limited pa kasi hindi pa siya masyado marami. So, abangan ang susunod na video. So, ito muna for today, guys. So, sister, relax ka lang dyan. Kasi okay naman yung mga honey bees mo. So, hindi sila, wag mo lang silang saktan, yung honeys. Hindi naman sila, hindi ako kinakagat, no? Pero during harvesting time, kailangan nakasuit, no? So, ito sila, lumalabas na sila ngayon. And pag at 4 p.m., papasok na ulit yan sila dyan sa mga bao. So, yan lang muna for today, guys. Abang-abang for the next video.